Hi everyone! May na-receive akong message sa aking social media. Napanood daw niya yung vlog ko. Nahiya daw siya mag-comment dahil yung topic ay yung napansin daw niya sa akin sa latest na in-upload kong vlog about sa aking teeth. Okay. So, syempre ako, very real. Totoo akong tao na nag-vlog sa inyo. So, nakikita nyo na yung nagkaroon ng problema yung tooth ko na naputol. Tapos, kailangan yun tanggalin. So, nung pinatanggal ko, edi nabungi na. Tapos, naging complicated siya para palitan dahil kailangan tanggalin yung original na tooth at lahat na daw denture. So, doon ako nag-struggle kasi as much as possible kung yung mga ibang dentist nire-restore nila yung mga original tooth, 'di ba? Bakit itong dentist na nakausap ko, dalawang dental clinics dito, parang gusto nila tanggalin tapos puro na siya denture. So parang gusto na nilang parang hindi ako approve sa kanilang proposal. Tapos yung journey, kaya natagalan siya na parang empty, na pag nag-vlog ako, 'di ba, parang wala ang ngipin dito. 'Di ba? Kasi nag-swollen yung nag-swell yung aking gums. So tinanggal ko na siya dahil siguro nga luma na rin yung denture ko, more than 14 years na rin. So parang kailangan na talaga siyang palitan yun dito. Kaya may mga vlog ako doon sa countries na pinuntahan namin, sa mga travels namin, na wala yung teeth dito. Ang story kasi noon, naitapon ko. Hindi ko siya naitapon actually. One time na nandun ako sa Philippines, nandun ako sa kwarto, matutulog na ako, pero may nakita akong chocolate at saka nuts. Kaya ang ginawa ko, kinain ko, tapos tinanggal ko na lang yung denture dito sa baba. Tinanggal ko yung denture dito sa baba para hindi na ako mag-toothbrush. So, tinanggal ko yung denture. Tapos, pagkatapos kong kumain, uminom ng tubig, nakalimutan ko nang ibalik yung denture. So, kinaumagahan, naglinis ako ng kwarto, naitapon ko siya. So, nawala. Ngayon, so, sabi nung dentist, hindi daw niya ako pwedeng palitan kung baba lang. Kailangan up and down, palitan na kasi yung bite maaapektuhan. So yun, kaya lang may mga bubunutin. So umabot siya ng mga 4 months bago siya natapos, kasi nung binunot, kailangan i-heal muna yung wound, tapos i-heal muna yung wound ng 1 month bago sukatan. So yung pagsusukat din ng up and down ay every week. Kailangan, basta natagalan talaga siya yung paggawa. Tapos 2 weeks ago, finally nagawa na siya. Yung final yung final product. Kasi laging merong hindi final, yung sukat-sukat, tapos adjust. So kaya yung last na vlog ko, meron na akong ngipin, 'di ba? Kompleto na at maayos na. Although yung last vlog ko, medyo 'di ba? Nakaganyan ako. Kasi bago pa lang siya, kailangan pa rin i-adjust. So after sana nung ikabit siya ng buo, after a week sana dapat
bumalik ako doon para yung adjustment. Eh, hindi ako bumalik. Dahil natatakot ako baka magkano na naman ang singilin kasi sobrang laki ng binayaran ko sa totoo lang. Gumastos ako ng more or less 50,000 baht sa up and down. Yung mga dental clinic na nagsasabi sa akin na tanggalin yung real tooth, tapos sa pasaka na lang ng magagawa na lang nila ng denture, mura, lang 5,000 lang, 5,000 sa baba, so 10,000 lang. So ayun, nag-sacrifice talaga ako na magbayad ng mahal. Wag lang tanggalin yung mga original, yung mga real, kasi dapat yun i-restore talaga, 'di ba? So yun, more than 3 months yung aking waiting time. Nandun yung mga pag sukat-sukat, adjust, ganyan. Tapos today, this morning, kasi nag-swollen talaga, nag-swell yung aking gums dito. Tapos masakit siya pag kinakabit, nagkakaroon talaga ako ng struggle. So, sabi ko, kahit magbayad ako ngayon, I have to go to the dentist para makita yung problem. So, nagpunta ako today, kabado, magkano naman singilin. Pero wala pa ako wala akong binayaran. Dahil yun, after job. Kumbaga parang yung service, kasali yun sa binayaran ko na pagkamahal-mahal. Well, paggising ko kaninang umaga, nilagay ko yung denture, masakit. As in, kasi swell, nag-swollen. Tapos, sabi ko talaga pupunta ako. Tapos nandun ako sa dentist, inayos niya, sinabi ko yung problema. Ayun, ikinabit niya, in-adjust niya, ikinabit niya nang wala ng pain. Tapos medyo magaan na yung pakiramdam ko, hindi na siya parang bulky sa loob na parang ang dami-daming laman. Wala na, hindi na. Na siya, para siyang original na ngipin. Magaan, tapos nakakabite ako ng maayos. Hindi yung pag magbite ako ng Skyflix, parang nandyan lahat yung Skyflix. Kaya importante talaga guys, alagaan nyo yung ngipin nyo. Actually, yung nanay ko napaka-stricto noon sa pagtututbrush. Kaya lang, meron kaming tindahan, lagi akong uumit ng candy. Nilalagay ko sa aking bulsa. Tapos pag nandun ako sa kwarto, matutulog na kami, kumakain ako ng candy. So, hindi na ako nagtututbrush, 'di ba? Kasi tapos na ako magtutbrush. After ng dinner, magtutbrush na ako. Mga bata pa kami noon. Pero meron akong candy sa bulsa na nakatago. So, syempre noon, bata ka pa, hindi mo alam yung consequences, 'di ba? Hindi mo alam na pinoprotektahan ka lang ng magulang mo, kaya bawal yung mga matatamis pag gabi at hindi ka na magtutbrush. Kailangan pag kumain ka ng chocolate or candies, kailangan mo magtutbrush after. So, akala ko noon, yung nanay ko napakuripot lang, ayaw akong pakainin ng candy. So, nagtatago ako ng uumit ako, that is bad. So, ako sa aming magkakapatid ang may pinakapangit talaga na ngipin, na bulok talaga lahat. Plus factor din yung dalaga na ako, nandun na ako sa Manila, nakatira ako sa bahay ng auntie ko. Yung auntie ko po, mahal na mahal din ako, paborito ako. Ang dami niyang chocolates from America, from Japan. Tinatago niya yun at ibinibigay lang sa akin. Huwag kang mamimigay, kainin mo yan. Kaya palihim din akong kumakain na hindi ako nag-toothbrush after. So, nabulok lahat ng ngipin ko talaga as in. Konti lang yung natira na okay. So, all my life, parang
Naka-denture ako, naka-denture. So, yung mga plastic, ganyan. Ngayon, gusto ko naman sana gusto ko nang mabago naman yung klase ng denture na gagamitin sa akin. Gusto ko yung maganda yung itsura, di ba? Hindi mo mapagkakamala na denture siya kasi hindi mo makita yung gilagid ko na naghiwalay sa gilagid. 'Di ba? At as in talagang para siyang real gums, 'di ba? So, very pricey lang pero worth the price. I can eat normally. 'Di ba? I can eat normally and I can talk the same way as I talk. 'Di ba? Hindi siya naapektuhan yung speech ko, 'di ba? Kasi normally maapektuhan yung speech mo. Ayaw kong maapektuhan yung speech ko kasi ito yung puhunan ko pag nagtuturo ako. Kailangan clear yung aking pagsasalita. So yun, kayo mga bata, kung mayroon akong mga viewers dito na mga bata, you have to take care of your teeth. You have to brush your teeth 3 times a day at least. And then, huwag kayo masyadong kumain ng mga sweets. Kung kakain kayo ng sweets, see to it that you brush your teeth properly. 'Di ba? Para hindi siya mabulok. Tapos pag may mga small problems sa teeth mo, kailangan pumunta ka ng dentist, huwag ka matatakot. Ngayon ko lang na-realize na hindi pala nakakatakot ang dentist, 'di ba? Kasi I was so scared. 'Di ba? Namimili talaga ako ng dentist na pwede ako mag-inarte. Kaya ang dentist ko lang talaga na gustong-gusto si Dr. Amelita Balangkit. Mayor na siya ngayon sa Biri, Northern Samar. Kaya nahirapan na akong makatch yung kanyang time. Although bibigyan naman niya ako ng time kasi family friend, pero syempre ang layo. Andito na rin ako sa Thailand. Kaya naglakas ako ng loob para makahanap ng dentist na pwede sa akin na hindi ako masasaktan. So, kailangan regularly magpa-cleaning kayo, magpa-feeling, pag meron kayo nakitang mga, alam naman yun ng dentist pag nilinis yung teeth nyo, nagpa-cleaning kayo, alam naman ng dentist kung ano yung kailangan mo. Sundin nyo, sayang, pa rin maganda pa rin yung mayroon kang beautiful smile, tapos ang kakain ka ng maayos. Kasi sa totoo lang, yung struggle ko, grabe dito sa ngipin ko. 'Di ba? So yun, yung tip ko para sa inyo. dapat pangalagaan natin yung ating mga ngipin. Dahil although high technology na tayo, may mga gamit na tayo na mga parang real teeth din, pero iba pa rin talaga yung original. Tapos iba yung pakiramdam pag original. Kaya ni-restore ko talaga yung mga real. Mga real ito. Ano siya, ni-restore ko talaga. So, if you are new to my channel, please don't forget to click the subscribe button, the notification bell. Yung mga vlogs natin ngayon, medyo pa short lang muna. But then again, I will try my very best to give you magandang content, the best content I can give, 'di ba, sa aking mga viewers. Thank you pala doon sa mga bago kong subscribers. It's growing, 'di ba? Tapos yung views, hindi niyo pinapabayaan yung aking YouTube channel kahit papaano. So maraming salamat po. Thank you very much to all of you from my subscribers from different parts of the world. Actually, wala akong viewers sa Philippines. Most of my viewers came from India, Indonesia, Russia, Thailand, Bangladesh, United States, Germany, 'di ba? Canada, 'yun ang mga viewers ko. United Kingdom.
Yan ang yun yung mga viewers ko. So, thank you so much. Thank you for watching my videos, and please don't forget to click or react or comment down below kung ano yung gusto nyong gawin ko para ma-content dito. So thank you, and now I have a beautiful smile. 'Di ba? Kumakahalaka ka. Dahil kompleto na. Thank you. Thank you to my doctor. Hindi ko alam ang pangalan niya. Hindi ko siya natanong kung anong pangalan niya. But I will ask kasi babalik pa naman ako next week for final touching. Okay, bye!